Baka matanong ninyo, bakit yung mga gantong gulong 3 digits 205, 50R, 16? Pero halata naman na mas maliit siya, di ba? Bakit ito mga bossing na ang laki-laking gulong, bakit ang sulat niya is 31 by 10.5 R15? Ito mga boss, bibigyan ko kayo ng example. Itong 205 na to, ang ibig sabihin niyan, in millimeters, yan yung sukat ng gulong natin sidewall to sidewall. Okay? Hindi ko lang maipakita sa inyo dahil nakakabit siya rito sa ating sasakyan. Pero pag sinukat nyo yung sidewall to sidewall niyan, that is 205 millimeters. Yung 50 naman mga bossing is the aspect ratio. Okay? So, to be short, parang 50% siya, itong aspect ratio na to, 50% siya nung lapad nito. Okay? Kasi pagka kinompute din yan, width divided by height times 100. So, 50% nga siya aspect ratio. Okay? Tapos, mga bossing, syempre yung R, the radial, and then yung 60 naman is yung size ng ating mags mga bossing. Pero, hindi, ang pagsusukat ng mga mags bossing, hindi dito sinusukat. Okay? Mamaya papakita ko sa inyo. Dito muna tayo sa gulong. Kung nakita nyo kanina, yung isang gulong na yon is 205. Bakit ito na napakalaki is 31? Mas maliit ba siya? Obviously, hindi mga bossing. Kasi pang SUV ito, pang Pajero ko to. So, paano nga ba sinusukat yung mga gantong klase ng all-terrain tires? Yung 31 na yan mga bossing is the overall diameter nung gulong. Okay? Hindi siya yung sidewall to sidewall. Ito mga bossing, meron akong metro rito. 31 means 31 inches. Okay, wait lang. Hahabaan ko lang yung aking metro. Hanggang sa 31. Okay? 31 inches, ayan. Pasensya na at mag-isa lang ako. Kung mapapansin nyo, pag sinukat niyo ang gulong in inches, eto siya, 31 inches. Hindi pa siya ganun kasakto kasi nga syempre, pag in-inflate niyo ang gulong niyo, medyo sasakto yan. Pero 31 inches yan. That is the overall diameter ng ating gulong. Okay? Kaya yan 31 na yan, hindi yan 31 mm at lalong hindi yan 31 centimeters sidewall to sidewall. Hindi po. 31 inches yan na overall diameter ng ating gulong. Okay? 31. Tapos, yung 10.5 naman mga bossing, yan na yung ating sidewall. Sidewall to sidewall. 10.5 inches naman siya. Kung mapapansin nyo, eto. Ayan, itinapat natin siya. Ayan, mapapansin nyo, 10.5. Ayan. Okay? So, kung masasabi ninyo bakit parang hindi pa siya sakto, syempre nga pag in-inflate natin yan, magiging 10.5 din yung lapad niya kasi hindi pa siya naka-inflate. Yung R is same po, radial pa rin ang ibig sabihin niyan. Yung 15, of course, is the size of our mags. Pero mga bossing, gaya ng sinasabi ko sa inyo, ang 15 is hindi technically size talaga ng mags. Baka kasi magtaka kayo, bakit 15 pero pag sinukat ninyo, di ba, tingnan nyo, bakit 16 siya mga bossing, hindi mga boss? Kahit puntahan natin dito sa Pajero ko, eto, tingnan natin, ayan, hindi kasi sinusukat ang mags from lip to lip. Kung makikita ninyo, lip to lip is 16, hindi mga bossing. Ang sinusukat natin dyan, syempre, kung nasaan lumalapat yung ating gulong. Yan, yan, wait lang. Okay, diyan hanggang dito, kung makapapansin niyo, that's 15, di ba? Ayan oh, 15. So ganyan siya sukatin. Kaya ang nakakabit din dito sa gulong na to is 15 din, okay? Another info sa ating mga gulong mga boss, eto, yung 109. Ang ibig sabihin niyan, that is the maximum load capacity per tire. So, ang 109 means ang maximum niya is 1,030 kilograms. Pero, nakalagay na rin naman yan mismo mga bossing sa ating gulong. Ayan o, 1,030 kilograms or 2,270 pounds per tire mga boss. Per tire, hindi yan overall na. Per tire, kaya niya ang 1,030 kilograms. Yung S is the speed rating. So, ibig sabihin mga boss, ang gantong klase ng gulong, you can use it up to 180 kph maximum po yon. Ngayon naman, ito naman yung 350 kPa. So medyo familiar tayo sa PSI, pero yung kPa na yung mga bossing is the maximum pressure na pwede nating i-inflate ang ating gulong. 80 means all-terrain. Halata naman po sa kanyang itsura na pang all-terrain siya. At ito pa mga bossing, ang isa pa sa pinaka-importanting details ng ating gulong, ang
manufacturing date. Ako pag bumibili ako ng gulong, gaya niyan, this year is 2025, I always make sure na ang mabibili kong gulong is 2025 manufactured. Why? Kasi pareho lang naman ang presyo ng isang manufactured na 2025, 2024, 2023, 2022, etc. So, syempre, since ako ang consumer, I have the right para mamili kung anong klase ng gulong ang bibilin ko. Kaya pag bumibili ko, chinecheck ko kung 2025 ang manufacturing date niya. Unless, meron akong discount na makukuha dun sa older model or sa older manufactured tire. Pero kung wala, same price lang, I always choose yung bago. 15 means 15th week ng taon na yon. So 15th week, if I'm not mistaken, that is April. Then yung 2020, yung 25 na nasa dulo, it means 2025. April 2025 na manufacture ang gulong na to. Based sa mga manufacturer, mga bossing, ang gulong can be used up to 10 years basta nailagay ito sa maayos na shelf, maayos na storage. Okay? 10 years daw po. Okay? So, dati gumawa ako ng video, sabi ko 6 years lang. Pero since may napanood nga ako ng video na sinabi mismo ng mga manufacturer, 10 years po ang lifespan ng gulong. So, okay. Sila yung gumawa. Sundin natin, 10 years. Okay? Basta wala pang cracks. Walang cracks, walang punit, walang hiwa, walang tapyas ang gulong mo. Okay? Okay pa yon. Tapos, syempre, ibang details na lang dito. Like ito, 6-ply rating. Tapos yung kanyang materials ng kanyang thread. Ito yung thread. Dito. So sa thread niya nakalagay is 2 steel, 2 polyester, and 1 polyamide. Yung atin namang polyamide, sorry, polyamide. Polyamide. And then yung sidewall naman natin mga bossing is 2 polyester. Okay? So kung meron pa ako nakalimutan na details regarding dito sa ating mga gulong mga boss, paki-comment na lang po.